Ang Diyos ba ninyo, incomprehensible ba yung kanyang isa sa katangian niya? Explain ko sa iyo mamaya kung bakit ko natanong yun. Pero gusto ko muna itanong muna sa iyo kung ang Diyos ba ninyo ay kumbaga hindi masukat ba yung kanyang pagiging kabuuan, hindi kayang arukin ng tao. Hindi maarok ng tao yung kanyang kabuuan, yung pinakasya sa kabuuan niya. Hindi kayang arukin ng utak ng tao. Ganun ba ang inyong Diyos? Kumbaga in short ba, ang Diyos ba ninyo naaarok ng utak ng tao o hindi naaarok? Mga ganun. Sige nga. Sa amin po kasi pag yung Diyos namin, di yan po naabot ng di naabot ng isip pag tao. Ano yung anong tawag dun? Comprehensible na. Hindi ba naaabot mo yung kung anong iniisip mo sa Diyos? Kasi siya yung pinakamataas, siya yung creator eh. So narinig ninyo, incomprehensible ang Diyos nila. Hindi nasusukat, hindi na naaarok. Sa makatuwid, ang inyong Diyos ay hindi siya nabibilang kasi hindi naman siya nasusukat eh. Hindi rin siya naaarok eh. So, ang Diyos ba ninyo nabibilang? Kumbaga pwedeng bilangin o hindi talaga siya nabibilang? Ano sagot mo? Last na sura po yan ng kuha namin Quran. Sagutin mo lang yung tanong ha. Hindi bro. Ang tanong ko ang tinatanong ko bro malinaw. Okay, hindi man sura tinatanong. Ang tinatanong ko lang ang Diyos ba ninyo since ang sabi mo hindi siya naaarok sa makatwid ang iniisip namin ay hindi talaga siya masusukat. Hindi talaga sa parang nalalagay sa garapon. Kasi nga hindi nga siya maarok eh. Unlimited nga daw eh. So kung ang inyong Diyos unlimited, limitless, infinite no, hindi nasusukat, hindi naaarok. Nabibilang ba siya? Kaya ba siyang bilangin? Nabibilang ba ang inyong Diyos? Yes or no? Yun lang, gusto na namin linawin. Kumbaga, countable ba ang inyong Diyos? Nabibilang ba siya? Kasi nag-iisa lang siya. Hindi bro, ang tanong ko lang, sabihin natin nag-iisa daw siya. Ang tanong ko ba yung pagiging isa niya, nabibilang ba siya? Yes or no? Hindi. Oh, you see? Isa siya pero hindi nabibilang. Okay, that's good. That's good. So, kung siya ay hindi nabibilang at siya ay isa, ibig bang sabihin noon ay infinite, yung kanyang pagiging isa ay infinite one? Infinite one ba yun? Yeah, opo. Infinite, the only one creator. Hindi siya only one, di ba? Hindi siya only one na nabibilang mo. Hindi infinite talaga siya. Ibig sabihin, one siya, pero hindi siya bilang. Kundi siya ay infinite one. Tama? Opo. Okay. Dahil siya ay infinite one, hindi siya nabibilang, hindi siya nasusukat, sa makatuwid, siya ang may karapatan kung paano niya ipakikilala ang kanyang sarili. Siya ang may karapatan, hindi ang tao, hindi ang sino. Agree ka ba? Oo. Okay, that's good. Malinaw. Explain ko lang sa iyo kung bakit ko tinanong yon. Kasi, yun ang argumento namin kung bakit naniwala kami sa Trinity. Kasi ang Trinity ay isang kapahayagan na ang Diyos ang may karapatan nagpakilala sa kanyang sarili. Kasi hindi nga siya masukat, hindi nga siya maarok, hindi nga siya mabilang eh. Infinite nga siya. So siya ang may karapatan mag-apirma kung sino siya. Hindi siya limitado. Ayan. So ibig sabihin, ang konseptong ito ay pinaniniwalaan din naman ninyo ang ganoong klaseng kaisipan at ganoong klaseng katotohanan ng theological na ganun pala ang Diyos. Hindi nasusukat ang Diyos, hindi nabibilang, pero isa pa rin siya, pero infinity siya. Siya ay walang limitasyon. So, siya ang may karapatan ngayon magpakilala kung sino siya kasi walang nakakasukat nga sa kanya, walang nakakakilala ng kabuuan sa kanya. Therefore, siya ang may karapatan lumagay kung sino siya ngayon. Ibig sabihin, ang Diyos, kung ano siya, ay hindi tao ang yun ang argumento namin sa Trinity. Which is, ganun din pala sa inyo. Na meron palang ganung konsepto, ang inyong Diyos ganun din na hindi siya pwedeng bilangin, pero pwede siyang one, pero pwede din siyang infinite na one. Wala siyang limit, wala siyang sukat. Oh, so ibig sabihin, walang pagtututol kung ang Diyos kung ano ang kanyang pagka-iral, o persona niya o kung ano man siya. Kaya lang problema kasi sa inyo, brother, hindi persona ang inyong Diyos eh. Hindi siya persona, di ba? Tama ba ako? Hindi persona ang inyong Diyos. Tama ba ako? Yung persona ba yung ibig sabihin na Paliwanag ko sa iyo, pakikinggan mo. Pag sabing persona, siya ay isang personal ang kanyang pag-iral. Ibig sabihin, siya ay nagsasalita, may kagustuhan, may emosyon, meron siyang kaisipan, meron siyang rasyonalidad, kundi yung kanyang
pinakasarili niya na siya ay parang tao, no, na talagang nakakaisip, nagdedesisyon, no? Hindi siya hayop na walang kaisipang rasyonal, kundi siya talaga ay isang person may independenteng kaisipan na masasabi mong siya ay persona, hindi siya ribulto, hindi siya hangin, hindi siya parang material na bagay, no? Persona. So ang tanong ko, ganun ba ang inyong Diyos or hindi? That's aside po kasi sa amin, kasi kaya kami hindi na nag-iisip ng kung ano-ano sa Diyos kasi nagpakilala siya sa Quran. Oo nga, naiintindihan ko naman yun, ganun ang istad Napakilala ninyo. yung sarili niya. Naiintindihan naman namin yan. Kaya ang linawin natin dito ngayon, magkalinawan tayo, persona ba ang inyong Diyos? Oo o hindi. Maliwanag ko ulit Ang sa amin kasi, naniwala kami incomprehensible ang Diyos. Pero ang pagka-incomprehensible niya ay klaro. Ang sa inyo kasi, incomprehensible siya pero hindi klaro. Bakit? Kasi hindi kayo naniniwala na persona ang Diyos. Ngayon, kung mali ako doon, pakikonfirma mo. Totoo ba na ang inyong Diyos hindi persona o baka persona talaga? Can you clarify sa amin yan? Brother Laden, narinig namin sa ibang mga Muslim na ang Diyos ay hindi pwedeng sabihing persona daw. Kaya sa stand mo, sa paniniwala mo, ikaw bilang isang naniniwala sa Islam daw, pakilinaw sa amin. Ang Diyos mo ba? Masasabi mo, tulad ng paliwanag ko sa persona kanina, malinaw naman siguro yon. Ganun ba ang inyong Diyos ninyo? Persona ba siya? Yes or no? Ano ba siya? Sige. Hindi siya persona, hindi siya persona. Hindi siya persona, exactly. Lahat po ng ng mga Muslim, Hindi siya persona. lahat ganyan lang po sagot, hindi siya persona. Oh, so ibig sabihin hindi siya personal God, no? Hindi siya personal God. Hindi siya personal na Diyos. Tama? Hindi. Hindi. So hindi siya personal. So dito may kita ninyo na ang Diyos nila ay parang AI, hindi personal being. Sa makatuwid, ang Diyos nila ay hindi rational. Kasi ang pagiging rational ay pagiging person. Therefore, Allah is an irrational God because He is an impersonal God. He cannot transcend personality. Hindi niya mahihigitan ang personality. Hindi siya nakakahigit doon. Mababa siya doon. Inferior siya sa personality. Hindi niya kayang maging ganon. Hindi rin siya intellectual na Diyos. Kasi para maging intellectual ka, kailangan person ka. May persona ka, may rationality ka. Kasi yan ang definition sa dictionary na person speaks about the rational being of an individual. Hindi siya persona, so hindi siya rational, hindi rin siya intellectual na Diyos. So if Allah is impersonal, therefore He is not rational. And if He is not rational, hindi siya intellectual. At kung hindi siya rational, hindi siya intellectual, therefore hindi siya Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi irrational at ang Diyos ay hindi unintellectual. So the impersonality of Allah proves that He is just invented and He is a product of imagination. Kasi walang Diyos na impersonal, unintellectual, irrational. Not unless bunga ng imagination yung ganyan Diyos.